Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. So dito po mga kababayan, ihahatid ko po sa inyo yung ilan sa mga hinihimay-himay ngayon ng mga media tungkol sa nangyaring hearing nitong nakaraang October 28, 2024 dito sa hearing ngayon ni President Rodrigo Roa Duterte, ang ating former president. At kung mapapansin po ninyo, halos kaliwat kanan 80% sa social media ngayon dito sa bansa natin ang tungkol kina Duterte, kay VP Sara, tungkol kina Chis Escudero, dun sa mga nagko-comment kina Senator Bato de la Rosa, tungkol kay Riza Hontiveros, tungkol kay former president. Ang pinakamarami ngayon ay tungkol kay former president Rodrigo Roa Duterte dahil nga sa mga nangyaring pagdinig sa Senado, at napakarami po talagang hinihimay-himay ngayon ang mga mamamayan natin, ang mga vloggers, ang mga content creators, ang mga media. Pinagpipiestahan po yung sa loob ng 9 hours na yun na nangyari na hearing ay meron pong mga china-chop-chop sila at pinapakita sa social media na talaga namang nagbibigay ng entertainment sa mga tao. Ngayon pa man, isa po dito yung parang nagkainitan, sina Riza Hontiveros, ang ating babaeng senador, at ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. So panoorin po natin itong sabayan nila or kanilang pag-uusap sa Senado na talagang nag-init ang dalawang magkabilang panig na sina Riza Hontiveros at si President Rodrigo Roa Duterte. Alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if Yes. I may say as a It's not civilian, sa professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang totoo tayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, the Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator, putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Eksakto. Ayun mga kababayan, so isang napaka-ikling video lang dun sa nangyaring sagutan ni na President Rodrigo Duterte at ni Riza Hontiveros, no, na kung saan kini-question ni Senator Riza Hontiveros yung kumbaga ini-encourage na manlaban yung mga suspect para patayin na rin sila ng mga pulis, at yun ay sinang-ayunan naman ni President Rodrigo Roa Duterte na kapag nanlaban sila ay patayin na sila. So hindi yun nagustuhan ng mga senador, especially itong si Senator Hontiveros, at talagang idinidiin niya, ine-emphasize niya, inililinaw niya sa ating former president on record para ma-record talaga on television at live itong mga sinabi ni President Rodrigo Roa Duterte. At isang masakit na sinabi dito na sampal siguro sa senator na kay Senator Hontiveros, yung sinabi niyang hindi siya nagdala ng syudad, hindi siya naging presidente. At sabi nga ni President Rodrigo Roa Duterte, hindi sila magkakaintindihan dyan dahil hindi nga nagdala si Riza Hontiveros ng syudad at hindi siya naging presidente, which is may point naman itong si President Rodrigo Roa Duterte na kung saan talagang mahirap magdala ng isang syudad. Kung alam lang sana yon ni Senator Riza Hontiveros, pero hindi niya yun alam. Kaya tama yung sinabi ni former President Rodrigo Duterte na hindi talaga sila magkakasundo sa bagay na ito. Hindi talaga sila magkakasundo sa ganitong mga pagkakataon dahil nga siya yung naturingang mayor, siya yung naturingang president, at marami siyang ginawa para sa pagiging mayor niya at para sa pagiging presidente niya na hindi maaaring maintindihan nitong si Senator Riza Hontiveros. Pero yung pagiging senator, yung pag-question sa Senado, alam yun, gamay ni former President Rodrigo Roa Duterte yun dahil matagal siya naging prosecutor, matagal din siyang naging congressman. So
dito po mga kababayan, mahirap po talaga magkaroon ng pagkakaunawaan sa Senado dahil syempre ito po ay part of questioning at ganoon pa man, syempre sa Constitution, doon po nakabase or by theory, doon po ang binabasehan ni Riza Hontiveros at ito naman pong si President Rodrigo Roa Duterte sa kabilang panig sa kanyang view. Yung mga bagay na ginawa po niya ay pinagmamalaki niya dahil ito po yung nakapagpaayos ng Davao at ito din po yung kahit paano natikman natin sa loob ng 6 na taon sa bansa nating Pilipinas. Ngunit meron pa rin po mga nagkasabi, syempre, mga against siguro ito kay Duterte na kung saan ito po ay taliwas pa rin sa mga batas na nasa constitution natin ngayon na siya pa rin dapat mag-prevail at kung ano man po yung mga kung sino man po yung mga taong tumaliwas sa mga batas ay dapat po silang managot. Okay? I know na meron po silang mga dahilan mga kababayan and partly sa akin sayang naman at nakakalungkot naman. Okay? Pero kailangan talaga managot at makamit ang hustisya ng mga hindi nagkaroon ng pagkakataon na makamit yung hustisya during the war on drugs ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte during his administration. So once again, maraming salamat sa panonood mga kababayan. Kung gusto mo ng ganitong klase ng content, paki-hit naman yung like button at yung subscribe button para ma-update kita sa mga susunod na videos ko kagaya nito. Once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.